Sa bagong lungsod ng akademya, malinaw agad ang isang bagay. Ang mundo ay hinahati ng kapangyarihan. Ang bawat estudyante ay may ranggo. Ang bawat ranggo ay may katumbas na respeto o panghahamak. Sa mundong ito, ang mga may kakayahan ay nasa itaas. Sila ang pinapansin, pinapahalagahan at kinakatakutan. At ang mga mahihina, sila ang madaling tapakan. Tahimik na nakatayo si Gwen kasama ang iba pang mga bagong recruit sa malawak na bakuran ng akademya. Sa kanilang mga pulso ay nakakabit ang mga digital wrist device na nagpapakita ng kanilang power level, isang numerong magtatakda ng kanilang kinabukasan. Habang ang ibang estudyante ay nag-uusap at nagmamasid sa isa't isa, tahimik lamang si Gwen. Alam niya ang nakasulat sa kanyang device. Level 1. Isang numerong matagal nang naging simbolo ng kanyang kahinaan. Ngunit ngayon, may isang bagay na hindi alam ng iba. Sa loob ng kanyang katawan ay may umiiral na misteryosong sistema, isang kakaibang kapangyarihan na hindi galing sa ability box o sa karaniwang paraan ng pagkuha ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na siya lamang ang nakakakita at nakakaintindi. Ngunit habang tumatagal ang paghihintay nila para sa placement test, may kakaibang nangyayari sa kanya. Unti-unting tumatama ang sikat ng araw sa kanyang balat. Sa simula ay parang simpleng init lamang. Ngunit ilang sandali pa, naramdaman ni Gwen ang paghina ng kanyang katawan. Parang biglang bumigat ang bawat galaw niya. Biglang lumitaw ang pamilyar na holographic panel sa kanyang paningin. Warning: Sunlight effect active. All stats reduced by 50%. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ngayon, bulong niya sa sarili. Sa lahat ng oras na maaaring mangyari ito, ngayon pa, sa mismong araw ng kanilang pagsusulit. Ang placement test ang magtatakda kung saang klase ng estudyante siya mapupunta. Kung mahina ang kanyang ipapakita ngayon, maaari siyang mapunta sa pinakamasamang grupo sa akademya. Unti-unti siyang nakakaramdam ng panghihina habang nakatayo sa ilalim ng araw. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalala, may isang boses na biglang nagsalita sa kanyang tabi. "Hey!" Napalingon si Gwen. Isang binatang mukhang kumpiyansa ang nakatayo sa harap niya. Maayos ang kanyang suot na uniform at sa kanyang postura pa lamang ay makikita na agad ang kanyang lakas. "First day mo rin?" Tanong ng binata na may bahagyang ngiti. Tumanggo si Gwen. "Ako si Warden," sabi nito habang iniaabot ang kanyang kamay. Sandaling nag-alinlangan si Gwen. Hindi siya nasanay na may kusang lumalapit sa kanya ng ganito. Ngunit sa huli, tinanggap niya ang pakikipagkamay. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay, may kakaibang nangyari. Hindi ito nakita ng ibang tao, walang liwanag, walang ingay. Ngunit sa sandaling iyon, parang may naganap na hindi nakikitang banggaan ng kapangyarihan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Warden. Para siyang nakaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Bahagya siyang napaatras. Samantala, si Gwen naman ay napakunot ng noo. May naramdaman din siya, isang kakaibang reaksyon mula sa kanyang sistema na tila tumugon sa presensya ni Warden. Ngunit bago pa niya mas maintindihan ang nangyari, biglang nagsalita ang mga opisyal ng akademya. Isa-isa nilang sinimulang tawagin ang mga pangalan ng mga estudyante. Oras na para sa placement test. Ang pagsusulit na magtatakda kung sino ang malalakas at kung sino ang mahihina. Narinig ni Gwen ang kanyang pangalan. Gwen.
Napahinga siya ng malalim. Sa ilalim ng araw na patuloy na nagpapahina sa kanya at sa gitna ng mga estudyanteng mas malakas kaysa sa kanya, kailangan niyang harapin ang pagsubok. Hindi pa niya lubos na naiintindihan ang kapangyarihan na nasa loob niya. Hindi pa niya alam kung kaibigan o kalaban ang sistemang ito. Ngulit isang bagay ang malinaw. Sa akademyang ito, walang lugar para sa mahihina. At kung gusto ni Quinn na mabuhay, kailangan niyang lumaban. Kahit na ang mismong araw ay tila hinahabol siya para sirain. Kung mahilig ka sa kwentong aswang, Filipino horror stories, at tunay na nakakatakot na kwento, mag-subscribe sa channel na ito. Ito ang Tinig sa Dilim, kung saan ang bawat kwento ay nagmumula sa dilim.